Sa ating first episode, napuntahan natin ang Ethan's Lomi and Bakery sa Electra Street, El Compadre Wings Abu Dhabi sa Al Maria Mall at ang Home Court Cafe and Restaurant sa may Najda. So where to next sa ating halo-halong adventures? Mayong adlaw mga kahigalaan! Ito ang hinihintay ninyo na episode 2 sa ating halo-halong adventures in search for the best halo-halo in Abu Dhabi. At nandito tayo sa ating fourth stop, ang Juancho's Restaurant and Grill. This is the newest branch of Juancho's and it is located sa May Salam Street, in between sa Hamdan and Electra Streets. Perfect ang kanilang place for couples, families, and small groups, though meron silang outside seating na kasya ang more than 10. But what we look forward to is their halo-halo. But did you know that their halo-halo is inspiring? Let me tell you about that shortly. But before tayo sa dessert, we had to try their food. Sa episode na ito, sasamahan tayo ng ating mga co-content creators na sila Keith of Miss Keith sa TikTok, Facebook, and Instagram. Jen of Jen D in Abu Dhabi sa TikTok, Facebook, and YouTube. Si Ryan of Tutsam.ae sa TikTok and Facebook. Juancho's offered us some of their best sellers, ang kanilang bacolod inasal, pansit batil patong, mixed seafoods platter, beef barbecue at sizzling beef pares. And all attention goes to this one dish na filled with so much showmanship, ang kanilang crispy seafoods noodles. Kaya lahat na lang ng camera, ready to shoot. This kind of noodle dish is served only sa Juancho's. It's crispy noodles poured over with seafood sauce, and as the noodles gets baked sa sauce, it gets softened and it is mixed together with the other seafood ingredients underneath the crispy noodles. For us, it's a level up pansit palabok. Para siyang palabok sa akin. Tapos nandun yung lasang seafood and it complements well with the squeeze of lemon. Ang gusto ko yung noodles kahit na crispy siya nung umpisa. Nung pinuno yung sauce, soft. lumambot. Very soft siya. Na sobrang strong yung taste ng seafood. Agree. Kaya pwede mo talagang i-claim na seafood siya kasi there are some noodles na kini-claim nilang seafood but it doesn't taste seafood at all. Pero ito sobrang tasty niya. Agree. And I tried it without the lemon para masubukan ko talaga siya without the lemon. And it's so good. And sakto yung lasa niya actually. Hindi siya maalat. Sobrang malinamnam siya. So masarap siya. What about the pansit batil patong? Tikman naman natin tong pansit batil patong. From Batil Surigao. patong. Yeah. Haluin ko raw muna. Yes. Okay lang ba sa inyo? Basagin ko yung itlog? Have you tried this before? No, it's my first time. Ako I heard din. it's a regional dish. And then meron siyang nakabukod na soup. Ito yung tinatawag na batil. Na meron siyang egg. Laligan din ng lemon natin. Lagyan din natin ng lemon. Lemon is Kuya, paki-describe naman what's on top. Meron siyang poached egg, tapos meron siyang chicken katsu. And then merong Shanghai. Tapos may mga veggies siya na meron din chicken skin, may liver, at saka meron siyang gulay, iba't ibang gulay. Sinalin ko lahat. Hinalo ko talaga. Ano kaya ang masasabi ng ating mga food influencers sa pansit batil patong? Taste. At lagyan ng batil para kompleto ang experience. Mas masarap siya with the soup. soup. May pagkakahawig siya sa pansit natin. Like yung pansit canton sa Cavite, ganun. Ganun yung lasa niya. And hindi siya maalat. Ang gusto ko sa pansit kasi is hindi maalat. So ito, approve siya sa akin. Magustuhan kaya to ni Miss Keith? Sa akin naman, I would describe it as mas ni-level up na pansit. Ang lasa ng noodles, even the noodles alone, sobrang lasa. With the sangkap, as in, ang sarap niya. Then I tried putting the soup. Nagko-complement talaga siya altogether, nababalance out niya yung taste. I-try naman nila ang bacolod inasal na charcoal grilled. More of citrusy. Bakulog inasal talaga. Ang sarap. Actually, simple lang ang itsura niya pero malasa siya guys. At saka juicy. Hindi siya overcooked. As Agree, in, agree. mas maganda yung quality ng pagkakaluto niya. Let's try.
Yes, ito yung typical na lasa ng inasal. Minsan kasi na-overpower na ng tanglad. Lemongrass. Yung iba, masarap siya, pero overpowered na siya ng tanglad. So, hindi mo na na-taste talaga yung lasa ng chicken. Pero ito talaga yung Bacolod inasal for me. Yes. Okay, try naman natin itong kanilang Grill. Wancho street food platter. Yes. Nag-grilled. Yan. Ang Merong size. isaw, may helmet, may atay, may Adidas, saka may puso. Puso. Cheers! 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 Yung lasa-lasa mo talaga na ihaw siya sa ulo. Malambot siya, may tamis siya, pero hindi na overpower yung flavor ng isaw. Alam niyo yung flavor ng isaw na sinasabi ko? Yes. Yun, meron siya no. Okay, next, ulo. Tikman natin. Actually guys, ang ayoko sa ihaw-ihaw is yung maketchup. Pero ito, nagustuhan ko siya kasi tingnan nyo naman, Color-wise din, no? color pa lang. Talaga namang appetizing na siya. Lutong-luto yung loob niya. Makakain mo talaga pati buto. Yun yung maganda. Me, I'm gonna try the hearts or yung puso. So, let's see. Kasi sabi ko nga kanina, nostalgic siya for me. So, let's try. I want to commend them. Kasi open yung heart. Very specific ko kasi doon. Kasi sa hindi nakakaalam, meron kasing malangsang dugo yung heart sa loob. Pero sa kanila open. Yung sabihin, malinis. Yes. Isa-isa. So, commendable yan for me. And taste-wise, lasa mo yung, katulad na sabi mo kuya, yung charcoal, hindi siya matamis, which is a good thing for me. So, next naman, itry natin yung sizzling beef pares. I think this is best paired with rice Agree. na may garlic sa taas. Agree. Ay, thank you. Dumating nga yan, na-distract tayo kasi naamoy natin ang bango. Yes. So, Saka let's madami see. siyang garlic. Is it correct? My favorite. Sorry. So, I'll try the beef pares. Ang sarap. My honest review. First, kasi rib part siya. So, medyo bias ako doon. And then, tignan nyo naman. Nahahati siya agad. Without using any knife. Taste-wise, what I like about it, hindi siya ganun katamis. At saka, yung lasa ng star anise, hindi siya overpowering. So, I like it. Caption ko. Oh, sarap. May tumalo na sa pares ko. Ako, di ba? Actually, ang sarap niya. And tama si Kit. Hindi overpowering yung kanyang star anise. Kasi minsan yung mga natitikman namin na pares is lasang-lasa may star anise. Masarap siya and hindi siya sobrang tamis. And ayoko din talaga sa pares na matamis siya. Yes. So first time natin to take a bite. Sarap na. Sarap na. Sarap po. Yun po yung reaction ko pag gusto ko talaga yung pares. Tsaka yung ibang pares kasi kailangan mo ng sabaw to achieve that kind of taste. Ito, sizzling siya, medyo naiga yung sauce, pero andun pa rin yung lasa. Yung lasa. Tsaka, tama sigit, malambot siya. Mm. Yung rib part at saka itong may gatil. Alam niyo ba yung gatil? Heated. Heated. So, masarap na pares. Marami tayong masarap na pares dito sa Abu Dhabi. At ang isa ang pares ng Wanchos. Sarap. Okay guys, let's try naman yung ating beef barbecue ng Wanchos. Actually, kakaiba to kasi ngayon lang ako, Hindi usual. Ako parang bihira ako makatikim ng beef barbecue. Hindi na siya mainit pero juicy pa rin siya. Hindi siya sobrang tamis. Malambot siya and juicy. I agree with Jen. Hindi usual na nagsiserve yung mga restaurants. I mean, sa knowledge lang namin, na nagsiserve ng beef barbecue. Hindi So, siya let's try. na beef. Parang gusto beef. Masarap. Ang sarap niya. Yung color, hindi again siya maketchup, which is the real color of a barbecue. Hindi siya matamis. And guys, malambot siya and juicy. Malambot, napakasarap ng barbecue. Tsaka gusto ko talaga yung may citrus, may hint of citrus yung marinade ng barbecue ko. And this is the perfect choice. At bagay na bagay sa kanin, mapaparami ka talaga. Kuya, familiar ba yung taste? Alam mo anong naalala ko? Ano?
Tapsilog. Tapsilog. Right? Ang sarap niya. Tsaka Yung malambot. garlic, yes. Don Tapos, Carlos, Tapsilog. Ano siya, binado siya ng pag-grill. Yes, Diba? mas nag-add ng Sarap-sarap. taste. And now, this is the moment we've been all waiting for. Matikman at ma-judge ang halo-halo ng Juanchos. Maraming nakakapagsabi na masarap ang halo-halo ng Juanchos, and we believe it kasi natikman na namin several times. But is it consistent? At ano naman kaya ang masasabi ng ating mga fellow influencers sa ma-experience nila sa halo-halo ng Juanchos? So, nandito na tayo sa pinaka most awaited part. Titikman na natin yung Juanchos halo-halo. Actually, yung kulay niya is very giving. Wow. Napaka-appetizing niya. Sino ba naman hindi gaganahan sa ganitong halo-halo? Leche plan pa lang generous na. And then, very summer. Saktong-sakto sa summer. And malaki yung leche flan, ha? Malaki yung serving Yes. ng leche flan. Tapos, malaki siya, compare lang natin sa... Very sa decent kamay ko. yung size. Oo, tsaka sa mukha ko, ganyan siya kalaki. For 20 dirhams worth na 20 halo-halo. dirhams, Diba? yes. Tsaka gusto ko yung pinipig na nakalagay on top of the leche flan. Nag-a-add siya ng very enticing. Yes, agree. Kasi nga appetizing siya sa by presentation, very appetizing siya. True. At kita mong malaman talaga, no? Siksik. May munggo siya, oh. Gusto ko yung munggo sa halo-halo ko. Siksik, liglig at umaapaw. Haluin na natin ang halo-halo. Yes, lutuin na natin. So, sobrang dami umaapaw siya. Ganun ka-generous yung serving. Yes. Very generous. Kasi buo yung leche flan. Wait, tinikman ko yung leche plan, napaka-creamy. So, ayan, haluin natin sa pinaka-ilalim para umibabaw siya and matikman natin lahat. Pansin yung yellow, napaka, Yes. pinong-pino yung Very pagkakagawa, pino. no? Madali lang siyang haluin, ha? Fairness. Kasi nga pino yung yellow. Pero, yun yung advantage, no? Look at that, guys. Ganyan kapino yung halo-halo niya. Creamy. Balansing-balanse yung lahat ng minatamis na ingredient na nilagay dito sa halo-halo. At ang swabe ng yelo. May langka. Ang sarap ng langka, ang tamis. Tsaka tama ka, Kuya Ryan. Hindi siya sobrang matamis at creamy talaga siya. Sa akin naman, ang dami na kasi natin natikman na halo-halo. So ako, pag kumakain ako ng halo-halo, ang basis ko talaga, unang-una yung yelo at yung leche flan. Kasi halos lahat ng halo-halo may parehong sangkap. Pero yung lasa ng yelo is a big factor sa halo-halo. Pati ang leche flan. Kasi binubuo niya overall yung taste ng halo-halo. So yun yung opinion ko. The best. Alam nyo, napakarami nating natikman na halo-halo dito. Pero what I like the most about Juanchos halo-halo is, andito yung mga paborito ko. Langka, kagaya mo dyan, paborito ko yung langka. Gusto ko rin na may munggo siya. Although nung bata ko, ayoko ng munggo. Pero growing up, na-realize ko, iba yung flavor na ina-add ng munggo sa halo-halo. At saka yung pinipig, grilled pinipig siya, hindi Rice Krispies. Tapos the rest, yung minatamis na saging, lasang-lasa mo na parang homemade talaga yung pagkaka-matamis niya. Tapos yung yelo na pino, napaka-creamy ng gatas, at tama lang yung tamis sa kanya. Take note, diabetic ako pero masarap siya. And actually guys, isa din sa maganda sa halo-halo ng Juanchos is kahit wala siyang ice cream. Agree. Nabigyan niya ng justice, lalo na yung ube, sumakto yung lasa niya sa halo-halo. Kaya approve na approve. Favorite ko na to. Ano kaya ang rating ng ating mga co-content creators? If I am to rate Juanchos halo-halo, 10 out of 10. Kung pwede akong magbigay ng higher than that, I would give. Bakit gusto ko siya? Sa dami ng halo-halong natikman ko sa Abu Dhabi, this is the one closest to what I have when I was a kid back in Batangas. So, malapit siya sa puso ko yung lasa niya. So, good job, Juanchos. Kung i-rate ko yung Juanchos halo-halo, gusto ko siyang bigyan ng 100. Sure. Hindi. 10 din kasi nga hindi ako milig sa ganitong matatamis na dessert, lalo na yung mga halo-halo or kahit yung iba pang malalamig na dessert. Pero ito, nagustuhan ko talaga siya. Napaka-generous at saka napaka-creamy po niya. So, hindi kami nagbibiro guys, kaya If I would rate this Juanchos halo-halo, I would rate this as 1. Kasi number 1. No bias. The reason why, isa lang ang masasabi ko. It tastes like home. That's it. Number 1.
This time, let's hear it from Hani, ang beshi ng bayan. So, to be honest, this is not the first time na itatry ko ang halo-halo ng Wanchos. And gaya po ng sinabi ko sa mga una nating na-visit, it doesn't matter sa akin kung may ice cream o wala ang halo-halo. Kasi ang halo-halo naman talaga na nakasanayan natin sa Pinas is wala. Pero ang habol natin doon is kung may ice cream man siya or wala, kung paano ba nababalance yung lasa ng mga ingredients. So now, itry ko na. Yung consistency sa lasa. Na-try ko na siya how many times dito ng dine-in. Na-try na namin ng take-away. Na-try na rin namin ng delivery. Consistent yung lasa, yung servings. So, rate from 1 to 10. Honest ratings para sa halo-halo ng Wanchos, 10. Same naman yung mga traditional na ingredients ginagamit namin. Like ube, nata de coco, pinipig, langka, saging. Yun, yung mga normal. In-improve lang namin siya, in-enhance para mas lalo siyang sumarap talaga at kakaiba sa ibang restaurant na nag-o-offer ng halo-halo. Standard na standard. Same pa rin kung anong matitikman nila dito sa Salam Branch, same pa rin ang matitikman nila doon sa main branch namin. Sa lahat ng mga viewers at saka followers ni Wandering Kusina, I will encourage you talaga na sino pang hindi nakavisit sa Wanchos, please, it's a must na mag-visit talaga kayo para makita niyo yung difference ng pagkain namin sa ibang restaurant. Hindi talaga kayo magsisisi pag pupunta kayo dito at I'm sure balik-balikan nyo talaga ang Wanchos main branch at saka yung Wanchos Salam branch. We have the main branch, Muro Road, opposite side siya ng Grand Emirates Market, Jeanette Dental Clinic. At saka itong sa Salam branch, meron kami dito sa Salam, opposite side siya ng Iduki Gold at saka Big Mart sa may Salam. So, natikman na natin ang pagkain dito sa Wanchos. Yes, so ngayon, Dito tayo sa main Dito event tayo sa natin. main event natin, Ang yung halo-halo. halo-halo. So, ito na kaya ang pinakamasarap na halo-halo. so titikman natin. Alam mo, ito ang totoo. Napag-isipan ko na gawin natin itong halo-halo adventure dahil sa Wanchos. Yes. Kasi ang hinahanap natin kung may mas sasarap pa ba sa Wanchos. So, ito lang ba ang nag-iisang masarap na halo-halo? Let's see. Sige na. Describe muna natin pala. Colorful siya. Makikita mo yung mga kulay na talagang lumalabas doon sa... Nakikita mo from the glass. So, you've got different kinds of ingredients. Ube to for sure. And then, meron silang, di ko ma-explain, yung creaminess ng ice nila. Gusto kong malaman kung ano to eh. Ito yung mga special ingredient ng Wanchos eh. Tapos yung toppings nila Yes. na napaka-creamy na leche flan. Leche flan. Na may, Yes. ano to, pinipig. At pinipig. Yes. So ngayon, ihalo na natin. Pero parang aapaw siya. Apaw. Yan. Tikpan natin yung leche flan. Ang sarap nung ano, pinipig. Yeah, tingnan mo. Ito yung sinasabi ko. Tingnan mo. Napaka-creamy. So, napaka-smooth ng ice nila. Para siyang smoothie. So, tikman na natin, no? Tapos yung ice mismo may lasa na talaga. At yung leche flan, parang natutunaw na sa bibig mo. Masarap siya. Tikman ko leche flan. Napaka-smooth. Natikman natin itong leche flan ng Wanchos eh. Napaka-smooth din naman. Masarap yung caramelized ng leche flan. Oh, Yun yes. yung nagpapabalance At sa saka yun tamis. yung ano mo, yun yung gauge mo palagi. Yun yung criteria mo palagi sa leche flan eh. Kasi yun yung nagbabalance ng tamis ng Tamis, leche flan. yes. Kasi may pait ng konti dahil Oo. sa nasunog ng caramel. Ganito rin ba yung sa online yung takeaway? Ganito rin ba kadami? Mas feeling Kasi ko- may mas madami to, no? So, Parang almost the lang siguro same. siya. Yes. Kasi ito, pa-slim siya. So, it's basically... Malaki lang siyang tingnan kasi mataas. Exactly. So, it's almost the same. Same lang. So, I start ko na. So na mga wonders, nakita ko na yung isa kong hinahanap sa halo-halo dito. So Okay. dito ko siya nakita o natikman. Ano yun? Secret. So, hindi mo pa rin sasabihin. Hanggat sa huling episode to. O, sige. Hanggang At least huli yan. nakita mo sa Wanchos. O, hahulaan pa natin yan. Kahit ako mismo, hindi ko alam kung ano yung mga hinahanap niya. Ito. O, dalawa lang silang nakakaalam dito. May munggo siya. Sweet munggo bean. Langka. Langka. And then, ano to? Saging. Saging. At saka, niluto talaga nila yung saging. Tsaka yung langka pa, hindi siya ano eh. Minatamis yata. Tinatamis siya. Or fresh.
minatamis. Ang pleasant nung pagka minatamis nung langka nila. And you've got the, ito, kaong. Ano ba to? Lata di coco. Tapos hindi siya masyadong matamis. Tama-tama lang sa ice, tsaka yung sa sahog niya. As I said earlier, naging inspiration natin itong halo-halo ng Wanchos. Kaya tayo naghanap pa ng best halo-halo dito sa Abu Dhabi. So, question, ito na ba yun? So, na-rate na ng ating mga kasamahan, ng ating mga co-content creators, ang halo-halo ng Wanchos. Kaya abangan nyo sa episode 3 ng Halo-Halong Adventures dito sa Wandering Kusina. So mga Wonders, abangan nyo kami kung saan kami ulit pupunta na restaurant para sa ating Halo-Halong Halo-Halong Adventures. Let's go to the Khalidiya side of Abu Dhabi. Sa Khalidiya, nandoon ang Kuya Daniel's. They are located sa bandang likuran ng Al Safa Supermarket. We know Kuya Daniel's sa kanilang chicken wings, but there are more to Kuya Daniel's than just that. You'll be surprised. Sasamahan tayo ng ating masigasig na couple content creators na sila Bambe at Joanne. You'll definitely come back for more sa kanilang special lomi. Of course, ang chicken wings, charcoal grilled seafoods, fresh lumpia, siomai at turon. But wait, there's more. Hindi mo ma-underestimate ang halo-halo ng Kuya Daniel's kasi dinudumog ito ng mga kababayan natin at pinupuntahan pa talaga dito sa Khalidiya. Unang titikman nila ay ang chicken siomai. Lagyan natin ng chili Yeah, nila. pinakamasarap pa si chili. Yes, oo. At ito, toyo. Panalo. Tama-tama yung pagkakaluto doon sa mismong loob ng siomai at yung mismong pinaka-sauce niya nagko-combination doon sa mismong siomai. Kaya panalo. Meaty and soft. Ano kaya ang masasabi nila sa fresh lumpia? Fresh lumpiang sariwa. So ngayon titikman natin yung lumpiang sariwa nila dito. Kakat lang natin siya dito. Yan, tapos sausawan pa natin ang mismong sauce niya. Paliguan natin. Yan, saka natin siya titikman. Panalo talaga yung mismong lumpiang sariwa nila. Napakasarap. The best. Panalo. At next, itry naman natin ngayon ang special Lomi Batangas nila. Panalo sa sahog, panalo sa laman. Ang daming laman. Wow. Napakasarap. Panalo. Legit. Tamang-tama ang lasa. Okay. Napakasarap. Panalo itong lomi nila. So ngayon naman, next naman natin dito yung mismong pansit nila. Ito yung tinatawag nilang mixed pansit. At yung mismong nilalaman mismo ng pansit nila, tamang-tama lang yung pinakagulay. Tapos yung pinakamit nila, panalo. Okay, ngayon tingnan naman natin yung pansit. Grabe oh. Itsura pa lang ng pansit nila, talaga naman bubusog ka na. Wow! Tamang-tama yung dami. Ayan oh. Tara, tingnan natin. Napakasarap. Ang sarap. Veggies, meaty, at saka manamis-namis. Ang sarap. Panalo. Panalo. Siya. Solid to, mga kagrupo, solid to. At next naman natin ngayon, ang street food platter nila. Meron nga pala silang Adidas, chicken barbecue. Meron din silang isaw. Wow! Tapos samahan natin ng masarap na suka. Ito yung kombinasyon dito. Okay. I-boost natin. Yun! Ito yung sa aking barbecue. Solid, napakasarap na ito. Ang lambot na ito. Napakalambot. Panalo yung lasa. Manamis-namis talaga. Saka yung barbecue nila, tamang-tama yung pagka-marination. Tama rin yung pagkakalambot. Napakasarap. Solid to. Panalo rin yung suka nila, promise. Must try. Subukan naman natin ngayon ang flavored chicken wings. Meron tayo ditong chicken wings, parmesan, cheese. Meron tayong buffalo wings. Meron tayong honey lemon and cajun. Meron din pala sila ritong garlic mayo sauce. But tikman muna natin ng walang sauce. Okay, tikman natin yung parmesan. Tapos tikman mo yung buffalo. Okay. Dito na lang ako. Ayos to, masarap to ah. Honey lemon. Ito tamang-tama to yung sa parmesan niya. Sakto yung lasa niya talaga. Kombinasyon din sa mismong ano niya, nag-mix ng flavor. Ito panalo tong honey lemon nila. Ang sarap talaga nito. Kasi nagbe-blend yung
honey at saka yung lemon, panalo, saktong-sakto sa manok. Tikman naman natin ngayon ang Buffalo? buffalo at saka ang Cajun. Sige, ikaw muna. Ako. Sarap. Panalo. Panalo yung tiplad niya dito sa mismong buffalo. Sakto yung spicy niya, saka yung tamis niya. Panalo. Tama-tama rin kombinasyon. First time kong nakakain ng Cajun sauce ha, sa chicken wings. First time to, Sarap, ang sarap. Panalo talaga siya. Para siyang peppery na manamis-namis kong sarap. At itry naman natin ngayon ang kanilang dessert na turon. Sarap. Meron siyang langka. Tapos meron siyang condensed sa ibabaw. Yes! Tama-tama yung lasa niya. Napakasarap. Crunchy! Panalo! Sarap. Tama yung saging niya, napakalambot. Tapos meron siyang langka. Talaga naman na-surprise tayo dun sa lasa. Panalo. Panalo, ang sarap. Crunchy siya. Ang sarap-sarap niya. Promise. Panalo. But this is the exciting part. Let's watch kung paano nila gawin ang kanilang halo-halo. Special halo-halo pwede niya. At ngayon, tikman naman natin ang kanilang special halo-halo. Gulaman. Yan, gulaman. Meron sila. Meron silang saba, meron silang makapuno, meron silang ube, leche flan, meron silang kamote, marami silang variety of toppings here, at meron silang ice cream. Actually, lahat yan is homemade. Pwede lang dito sa ice cream nila. Pero di mo may tatanong, sharing din nga pala itong ano nila. Halo-halo. Yes. Pwede sa pandalawang tao. Tikman natin. So, haluin muna natin yung kanilang special halo-halo. Bali, ito nga pala, mabibili nyo lang pala siya ng 18 dirhams. So, pag sharing na siya, Grabe, punong-puno siya. Ang sarap siguro nito. Panalo sa ingredients to. Oops! Tumatapon pa. una ko titikman dito yung yung pinaka-leche plan nila. Sige. Ako din. Creamy. Napakasarap, tamang-tama dito sa halo-halo na to. Panalo, ang sarap. Parang gusto ko lang hugipod to. Yung ube pala nila to, homemade din Yes. Saktong-sakto yung tamis niya. So yung yellow pala na nito, saktong-sakto lang din Talagang napakalambot lang din niya Ang sarap talaga ng Kayang-kayang durugin. Kaya panalo to. So, let Bambi and Joanne rate the halo-halo. So, i-rate natin siya Okay. ng 1 to 10. So, ang rate ko dito is 9.5. 9.5 kasi masarap siya. Hindi lang talaga ako fan ng yellow na ganito. Gusto ko kasi sana yung parang snow ang creamy na ice. Ganon ang gusto ko sa halo-halo. Sa'yo? Sa akin naman, 1 to 10, ang rate ko naman dito, sa akin ay sa 9.5 din. Okay. So pares lang din tayo. Bali yung saging kasi nila rito medyo may konti lang, konting improve pa, medyo may katikasan ng konti. Pero sa lahat ng nilalaman ng halo-halo nila, panalo. Panalo yun. All in all, 9.5. Pero panalo. Panalo na to. So, si Beshi Hani naman. So for today, nandito na tayo sa 5th stop ng ating halo-halong adventures. Nandito tayo ngayon sa Kuya Daniel's Restaurant sa Calidia. Nakakatuwa, no? Ang colorful lang ng halo-halo nila. And then parang Pinas na style. Halos kompleto talaga yung mga ingredients makikita natin. And ang isa pang nagustuhan ko pala, meron silang pinipig. May sago sila, and yung sago nila is not the usual sago sa Pilipinas na maliliit. Yung medyo close na sa ginagamit sa mga milk tea or yung boba size na ng sago. Sobrang generous din ng serving nila. Good for sharing na at the price of 18 dirhams. So now, itry naman natin kung nag-complement ba talaga yung lahat ng sangkap nila.
So yun guys, tama nga yung una nating comment sa ube. So kaya siguro mas matamis yung mga sangkap nila is pag kinain mo siya separately, matatamisan ka talaga. On my own opinion lang, yun siguro yung ginawa nilang way para mas matimpla ng maganda yung halo-halo nila. Kung mapapansin nyo, hindi ko naman hinalong mabuti, pero well blended yung lasa, creamy din. Tama lang yung amount ng milk na ginamit nila. So far, ang rating ko sa halo-halo nila is 9.5, close to perfection. So mga ka-wonders, andito na tayo sa 5th stop natin sa ating halo-halong adventures. Yan, nandito tayo sa Kuya Daniel's Restaurant. Andito ito sa Calidia. As you have seen before, na feature na natin to dahil sa kanilang chicken wings. At favorite ko ang kanilang chicken wings dito. But we have something more we came here for. Kaya ito ang kanilang halo-halo. So ito yung special halo-halo nila. Yes. It's only one size, 18 dirhams lang, pero special ba talaga ito? And we're going to find out right now. Sabi nila special, so tingnan natin kung anong naging nakapag-special nito. But as you've seen sa paggawa nila, sobrang daming sahog ang nilagay. Yes, kung nakita nyo kanina yung paggawa nila. Prepare nila. It's amazing. Sobrang dami at saka napaka-colorful. So ngayon, tikman na natin. So of course, halo-halo muna natin. So now, i-mix natin. As you can see, mayroon silang ice cream na nilagay. Ube ice cream. Ube ice cream. But meron silang nilagay na ube, which is homemade na ube. Yes, sabi nila, homemade lahat yung mga linagay nilang mga Sahog? except sa ice cream. So now, tikman na natin. So, gusto kong itry yung ginawa ni Sir Bambi at saka ni Ma'am Joanne. Tinikman muna nila ang ube. Ako yung leche plan mo. Sige, yan. Go. Alam mo yung ginawa mong ube halaya? Parang ganyan yung pagkagawa mo. Kasi I saw you made it from scratch at meron tayong video yan sa YouTube. Yes. So yung ano naman, yung leche plan na ang sarap nung pagka-caramelize ng sugar. May bitterness? Oo, totoo. Super smooth ng leche plan. Garantisadong smooth. So tingnan nyo yung ano nila, yung langka. Halatang-halata na hindi siya from the can. Oo, niluto ba talaga? Niluto talaga daw. So, let's taste it. Ang langka. Okay naman yung langka. Matamis yung langka. Alam mo yung sa tabi lang ng bahay na nagtitinda ng halo-halo? Yung kapitbahay nyo nagtitinda ng halo-halo. Yun yung ano ng ice niya, yung texture ng ice. Yes, it's classic. This is what you call classic ice. Halo-halo. Crushed ice. Na halo-halo. Sorry, tama ka. Pero yung mga sahog niya, pina-level up nila. Dinamihan at mas makulay. Yes. Ang comment ko lang dito, yes, yung ice kasi ako guys, I prefer na halo-halo ko, medyo natutunaw. Pero mas natutuwa ako pag nakikita ko yung halo-halo ko is medyo snowy, yung kay Ma'am Joanne. But I always go back yung paggawa ng halo-halo ng mama ko. Which is classic, ganito, ito yung classic. Ganito talaga yung halo-halo sa Pilipinas. Yan. So tingnan natin yung saging. Yung ibang sahog nila. Siguro, I would agree kay Sir Bambi. Ang natikman ni Sir Bambi doon sa saging is medyo matigas, malamang. For me, kulang sa tamis yung saging. Sakto lang yung texture ng saging, pero... Tamis lang, pagka-caramelize ng saging. Oo, kulang sa luto siguro. Yeah, kulang sa luto or kulang sa pagka-caramelize. But so far, I'm enjoying it, especially pag natunaw na to, masarap sa... At saka for me, tama, sakto lang yung sugar, yung tamis niya. May nilagay sila na syrup. May sugar syrup. At saka may ice cream na nagpapatamis. So far, hindi ko masyadong nakitaan or natikman yung katamisan ng ingredients. Sinuportahan lang nila ng sugar syrup at saka ice cream. Yan. So, may hinahanap pa ako na isang ingredients, but wala pa siya dito. Ang ibig sabihin yan, alam na. Alam na. So, hinahanap-hanap pa natin yung ibang ingredients ng halo-halo. Sana makita natin. But so far, eto, good job Kuya Daniels. For sure, magugustuhan ko ng mga Pilipinong mahilig sa halo-halo na classic style. Din yung lalagyan nyo. Tapos ang laki. Ito, 18 dirhams. Good for two na to. Pwede ng sharing. So next mga ka-wonder, punta na tayo sa ating next destination. Continuous ang ating halo-halong adventures. Sa 6th and last stop for this episode,
we will go back to Mama's La Mesa. They're located sa likod ng National Hospital. They're within the block of Electra and Najda Street. Mama's La Mesa is known for their spacious area dahil sa kanilang pa-party place sa basement area. Perfect for any family affair, meetings, and parties. Sasamahan tayo ng ating avid at loyal supporter na si Shane at ang butihing nurse at content creator na si Veron Samonte. Since last year, Mama's La Mesa has been offering buffet at marami ang pumupunta dito para enjoy ang ambience and above all ang food. Sikat din ang Mama's La Mesa sa kanilang mga long food trays kagaya nito, ang Mama's Fiesta na perfect for 5 to 7 persons depende sa appetite ninyo. Meron din silang mas pangmaramihan, ang Mama's Limousine. Ito ang Mama's Limousine. It's more than a meter long at siksik na ito sa seafoods Cajun, pinadapang manok, grilled vegetables, grilled rellenong bangos, grilled beef, grilled Pinoy street food, at grilled na seafoods. It comes with unlimited rice. Meron din silang favorite naming fried boneless na daing na bangus. And they also served us their sizzling beef sisig. Of course, ang pinunta natin dito ay ang kanilang halo-halo. Presentation pa lang, masarap na tingnan. Pero bago yan, titikman muna ng ating mga bisita ang food ng Mama's La Mesa. Mukhang mapapalaban tayo dito. Yes. This limousine pala comes with the unlimited rice. So meron silang plain rice and meron silang Java rice. So let's eat. We will try this. Try na natin. Cheers muna. Cheers, cheers. Masarap yung sauce niya. Hindi siya overpowering sa seafood. Hindi siya masyadong maanghang, napaka-rich, flavorful ng sauce. What about ang pinadapang manok? Magugustuhan kaya nila? So, try natin. Masarap. So, yung chicken niya, ano siya, no? Tender siya. Kahit na breast yung kinuha ko, still juicy and tender siya. Malasa din siya. Kumbaga nanuot yung lasa sa manok. Masarap siya. Talagang nanuot yung lasa niya and masarap niya sa kanin. Let's try daing na bangus. Juicy siya, if you can see. And meron siyang pa-surpresa sa loob. So, may gulay siya. So, try natin. Ang sarap. Masarap siya. Grilled to, di ba? Yes, grilled bangus. So, try natin. Ang sarap niya. Medyo lang siyang something sweetness. Siguro because of the cucumber and the tomato. Masarap. Nanunuot yung lasa niya, yung mga nilagay sa loob na toppings. I mean, yung stuff. Tsaka lasang-lasa siya. Mas masarap siya pag meron tayong sausawan. Masarap siya. Try natin yung beef. This is the grilled beef. Tender siya, tsaka malasa. Tender siya, not so tender. Parang in between. Pero meron pa siyang ite-tender. So, yun. Pero masarap siya. Try naman natin tong street food. Cheers. Cheers. Masarap. Hindi na nakapagsalita. Wow. Masarap siya. So ngayon, try naman natin yung daing na bangus. Sakto yung marinate niya. Lasa nung suka sa pagkakamarinate ng daing is nanunuot dun sa bangus. At saka hindi siya yung, alam mo yung sa bangus, yung lasang buhangin. Yung parang may Oo. aftertaste. So wala siyang aftertaste. Fresh. Sarap. Try naman natin tong beef sisig. Lasang-lasa mo yung grilled. So masarap siya. Hindi overpowering yung sauce niya. And tender din yung beef niya. Now it's time para matikman na nila ang halo-halo ng Mama's La Mesa. Grabe ang colors ng sahog, ang tingkad at ang sarap tignan. Let's hear it from Shane and Veron. Ano siya? Wow. Wow.
So, ito na yung inaabangan nating halo-halo. Yes, excited na ako. In fairness, napawaw ako sa itsura niya. And mukha siyang masarap. At saka malaki siya. So, di ko alam kung maubos natin itong minsan. Kailangan natin ng rescue. Tsaka ano siya, nakaseparate yung milk and syrup. So, depende sa taste ni customer. Kung anong gusto nyo tamis. Kasi yung mismong ingredients, may mga matatamis na siya. So, nasa sa inyo po kung gaano kadami. So, in fairness, buhay yung kulay niya. Tsaka colorful siya. The usual halo-halo na ina-expect natin. Yan yung nabibili mo sa kanto-kanto. Yes. Na pag tinignan mo, parang napaka-colorful. Parang ang sarap kainin. Tsaka yung may ube siya sa, sa ice. I think it's good also. Maganda siya, in fairness. Malaki siya. Diba? See? Malaki siya. So, in fairness, ano siya, para siyang halo-halo overload. So, meron siyang leche flan, meron siyang nata, may saging. Tsaka may corn din siya. Corn flakes. Corn flakes, may munggo, may sweet corn, may beans, kamote, no? With kamote. So, ngayon lang ako naka-experience ng halo-halo na may kamote. Kumakaway si Stico, ice cream, and syempre, leche flan. Meron siyang cheese. Ganito ang pag-mix ng halo-halo dito sa Mama's Lamesa. So, uunahin muna natin ng gatas. Siyempre, tanggalin ko muna itong stick ko. No, mamaya na ito. So, oops, sorry. Grabe, ang dami. Yeah. Then, we will mix. The moment of truth? Yes, mix. Mix natin. Mukhang masarap. Yes. For me, parang hindi pa siya ganun katamis. Sweet tooth kasi ako. So, although may tamis na siya kasi yung ingredients nga, di ba, meron na siyang tamis. Dahil dyan, meron silang syrup. Kaya siya deconstructed kasi bahala ka magtimpla. For me, matamis na siya. So, hindi ko na ilalagay yung syrup. So, okay na to sa akin. Ano siya? Halo-halo overload. Yes. Grande. So, yung ice niya is the usual na ice like sa Pilipinas. Yung classic na yellow na shape. Okay siya. The usual traditional Filipino halo-halo natin na mararamdaman mo yung granules ng ice. Hindi siya sobrang durog, hindi rin siya malalaki. So yung ice cream nila, nilalagay nila sa Mama's is the vanilla flavor. So it adds on the creaminess and taste ng buong halo-halo. Overall, medyo masarap. For me, preferred ko talaga yung may ice cream sa halo-halo kasi naglalagay talaga siya ng creaminess. Tsaka nag-iiba yung lasa ng halo-halo. So, feeling ko premium pag may Tsaka sabi ko kanina, ngayon lang ako naka-experience ng halo-halo na merong sweet potato. Yes. Nakalimutan natin yung stick. Yes. Masarap siya with the halo-halo kasi yung flavor ng steak nila is ube. Ube, yes. Ube siya. Kasi yung ube niya kasi is sa halo-halo is nasa side ng glass niya. Sanay tayo na nasa top na nahahalo mo, nakakain. Pero it comes with the stick on na ube flavor. Nag-complement siya sa halo-halo. First time kong makakita ng stick sa halo-halo. I think overall sa itsura niya, it complements yung stick. Lasa. Saka yung lasa din, ube. So, nice. Actually, nakaka-add sa appearance ng halo-halo kanina yung dalawang nakatusok na stick, di ba? Kasi unusual siya. Tsaka parang, yun nga, it adds on the overall impact and appearance ng halo-halo. So, dun ka na lang mag-base if masarap ba to. So, yung halo-halo, if i-rate natin, with all appearance and taste and the idea of the deconstructed halo-halo, I'm gonna rate it like 8. Kasi parang masarap siya, ikaw bahalang magtimpla. And bakit ko siya ni-rate ng 8? Because there's always a room for improvement. May isasarap pa siya. So, add more creaminess lang sa halo-halo. Kung i-rate ko po itong halo-halo ng Mama's Lamesa, it's 10/10 for me. Kasi sa presentation, napakaganda ng presentation nila. Same din sa lasa ng halo-halo. And lahat ng ingredients na gusto ko nandito sa halo-halo na to. So, 10/10 for me. Thank you. Wow, mas maganda yan. Mas mataas. Pink siyang konti. In terms of presentation, wala nang tatalo dito.
So, welcome back sa atin dito sa welcome back sa Mama's Lamesa with the with the halo-halo, of course. Yes. At saka nostalgic tong halo-halo na to for you kasi kayo ni Lali ang gumawa ng idea na to. So, excited ako na tikman ulit yung halo-halo ng Mama's Lamesa. Kung the same ba ba nung... Yes, yung siya mismo ang may gawa ng... siya mismo actually, nang may gawa na to. With the collaboration of Lali sa mga idea. Yeah, with Chef and Miss si Lali. Chef CJ, before natin tikman, eto, let's describe kung ano yung ginawa niyo actually. For me, I can always be proud of saying this, na this is the best looking halo-halo. Meron mo nga na kulang to yung umbrella dati. Yung umbrella, yes. But it's totally naman okay siya. Pero napaka-attractive pa rin niya for me. Attractive pa rin siya. Ang ganda niya with the stick. Ngayon, ginawa na lang ube, which is perfect in may ube din sa loob. Tapos may konting strawberry syrup. And then you have the cheese, may pinipig. Ito yung gusto ko sa halo-halo, yung may cheese. Okay. Tapos, tsaka yung may peanut. May peanut. So, pero walang peanut. Tinanggalan nila. Peanut. So, iniba nila somehow. But I would like to know, ito na ba yung cheese ang hinahanap mo sa halo-halo? Hindi pa rin. Hindi pa rin. As you can see, it's a semi-deconstructed halo-halo. So, meron tayong sugar syrup. Tsaka milk. At tsaka milk. Ito yung talagang plano ni Chef Mark ever since when he created this halo-halo dito sa Mama's Lamesa. Pero, may nagbago ba sa halo-halo kaya dito? So, yun yung alamin natin ngayon. Alamin natin. So, now, let's pour in the milk. Yan. Wow. Yeah. Dapat creamy. Inubos natin yung milk. Okay yun. Kunin ko muna tong stick o kainin ko muna siya. Now, halo-halo natin siya. Ang dami pa rin sahog, Yes. Ang gamit na ice is yung classic na ice. At obviously, marami sa atin ang love pa rin ang classic way of halo-halo na classic yung ice. Yes, yung nakakagat-kagat mo pa konti yung yellow. In fairness yung ice hindi siya ganun ka-granulated din. Medyo mas smooth siya. So now eto, nahalo na natin. Ngayon, tikman na natin kung kumusta yung lasa. Wala pa tong sugar syrup na nilagay. Okay. I agree with Veron na tama lang yung ginawa niya kasi matamis na siya actually. Alam mo yung tamis niya, yung nalalasa mong tamis niya, yung mga... From minatamis. Minatamis na banana. Yes. Minatamis na kamote. Yun yung nagbibigay ng... At saka yung from the ice cream. Yun nagbibigay ng tamis sa halo-halo. Yes. Tapos yung bago sa kanila, yung may pinipig. Dati kasi wala. So, ngayon with pinipig na siya. Which is swak na swak sa halo-halo. At huwag natin kalimutan yung leche flan. We have to find out kung itong leche flan na to, super smooth ba? Let's find out. Tikman natin. Naubos na yung leche flan ko Dinurog mo na yata Dinurog ko na. Hindi ko na makita. Creamy siya. Hindi siya matamis. Or nakulangan ako sa caramel lang. Yun, yung caramel niya sa ibabaw yung hinahanap ko. Pero smooth siya. Yung texture niya. Yung texture niya smooth. Malamang, natanggal na yung kipin niya. Na-mix na sa ice. Pero, in fairness, okay. So, ito na kaya ang hinahanap nating best halo-halo in Abu Dhabi. So, We'll find out natin. Yes. Pero guys, in fairness, masarap. Masarap pa rin ang halo-halo ng Mamas. But, yun na nga, let's find out kung ito na nga ang hinahanap nating best halo-halo in Abu Dhabi. But for now, let's move on to our next destination dito sa ating Halo-Halong Adventures. That's it for episode 2 mga ka-wonders. We suggest na tikman ninyo ang lahat ng mga halo-halo sa bawat restaurant na binisita namin dito sa ating adventure. At decide for yourself kung alin ang swak na halo-halo sa inyong panglasa. Meron pa tayong episode 3, our last episode, and we will give our thoughts about sa ating halo-halong adventures. Kami ang Wondery Kusina. On behalf of Chef Mark, ako si Chakoy. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace.